Magandang gabi at ating pag-usapan ay ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ano bang mangyayari dito? Alam mo, ang mangyayari dito ay babagsak lang yon ang tinatawag nilang impeachment laban kay Sara Duterte. Ang rason, number one mga rason po ay napaka-popular po ng babaeng ito. Sobrang popular. Dami ng ginagawa ng mga maniobra, sila ni Palsis, kunwari, nawala na ng boto si Sara sa Mindanao, sa Visayas. Pero imbento lang yun eh. Nagkukunwari na political analyst na baklang ito. Bakleta talaga. Kung ano na pinagkakwento eh. So, ito. Tapos ang isa pa na imbento, yung si Terry Redon. Imbento lang. Nagsasabi sila na bumagsak daw. Tapos meron pa silang spin, yung paikutan na mga anunsyo. Kasi nakita nila na sa pinakahuling survey ng public Pulse Asia na mas mataas ang mas mataas po yung paniwala ng tao diyan sapagkat po ay mas mataas ang kredibilidad ng Pulse Asia kaysa publiko sa Asia. So, gayon, ano mga sinasabi doon? Sa Pulse Asia ay lumalabas po 54% tsaka 55% ang approval at saka trust rating. Si Bongbong bagsak, negative 9. So, ngayon, may tanong sa mga tao na bumuto. Ang tanong, ano ba ang dahilan mo na bakit ayaw mo kay Sara? Ang ayaw kay Sara ay bababa lang. So, 54 minus may 18 pa. So, lumalabas na 28 lang ata yung ayaw kay Sara. Sa 28 na ayaw kay Sara, tinanong, ano bang bakit ayaw kay Sara? So, 51% sa nagsabi na walang tiwala kay Sara, na maliit na sila, kukunti na sila, ay 28% na sila. Ang sabi nila, 51 o mahigit sa kalahati sa kanila, ang sinisisi nila ay kurakot daw si Sara. Ibig sabihin, misinformed, walang alam. O di ka disinformed. Binibigyan sila ng mga maling balita, ng mga fake news. Kasi hanggang sa ngayon po, wala pa tayong ebidensya na nagnakaw si Sara. Hanggang diyan, puro lang yung kwento ng mga kalaban niya. Ni Trillanes, ni Jesus Palsis na Palsos Inunos, Palsos Inumnibus, si si Christian Isguera, si Bad Blancaster Bading, grabe. Ay Bad, grabe yung mga fake news mo, Blood. Tapos nasabi siya na bagsak no si Sara sa Visayas, Mindanao. Blood, ikaw ay taga Mindanao, wag ka na wag ka na magmaang-maangan pa. Alam mo naman yan na hindi matatalo si Sara sa Mindanao. Lalo na siyempre, sa Mindanao, pinakamalaki, sa Visayas, hindi rin siya matatalo. Kaya kayo po na nagkiklaim na masama si Sara, kasama ka na Trillanes, ay kung sabi ng mga Cebuano, maghikog ka na. Maghikog na ka mo. Maghikog na kayo. Ibig sabihin hikog. Magpakamatay na lang kayo. Kasi hindi po mangyayari yan. Panay kwento lang yan. Si Trillanes mahilig magaling magpostura para akala mo totoo yung ginikwento pero sa likod niyan puro kasinungalingan. Akalain mo hanggang ngayon ang pamamaraan niya, inakusahan kasi siya ng 18 dating sundalo na 16 dyan ay dating Marines, ang isa dyan ay mga Army, ang isa dyan ay Reserve Army. Alam mo yung mga Marines na to? Hindi ito mga tribo na ito. May maraming taga Ilocos, maraming taga Cordillera, maraming mga Ilonggo, maraming Cebuano, maraming Waray, maraming Bicolano. Halo-halo sila. Hindi sila puro Bisaya. Pero bakit? Yung mga Ilocano doon salita, siya pa nga taga-deliver kay Trillanes. Yung mga ito, nagsasabi lang ng totoo. Kaya paraan naman ni Trillanes para panindigan niya sa publiko,
Para kunwari, ang attempt niya, para hindi sila maniniwala, magsasampa ako ng kaso. Kaya nagsampa siya ng kasong perjury ang tatawagin. Ang perjury kasi ay kaso, ay criminal act na nagsasabi nagsinungaling ka, nanumpa ka sa kasinungalingan. Yan ang kinaso. Hindi ka naman mananaig. Paano ka mananaig? Paano mo patunayan? May tanong lang ako sa iyo, Trillanes. Kung matalino ka talaga. Itanong mo sa lahat ng abogadong kilala mo. Let me ask you a question. Lahat ng abogado na kilala mo na ayaw ko magtanong ka abogado kay Palsis, ha, kay Ridon, tsaka kay Dino De Leon, mga bakla na yan, pati kay Armand Virgil Ligutan. Huwag kayo magtanong dyan, mga abogado hindi lang mesa yan, walang ano yan. Magtanong ka, maghanap ka ng abogado na lagi sa korte nagtatrial. Mapapatunayan mo ba, Trillanes, o mas maganda pa, i-withdraw mo na lang ang kaso mo? Ang hirap po patunayan sa lahat ng kaso. Mas madaling patunayan ang murder kaysa yung perjury. Paano patunayan nagsisinungaling mga Marines? Aber, para mo patunayan ng mga Marines, ipakita mo muna kung anong totoo. Ngayon, ang pinag-usapan natin ay totoo ba yung kwento ng mga Marines? Na ikaw ay namigay ng $2 million doon sa kay mga investigador ng ICC na pinamunuhan ni Chantal Daniels? Yan ang tanong. So sabi mo hindi totoo. Paano pag magsampa ka ng kaso at inumpisan yan, delikado ka. Kasi mapipilitan ngayon ng Marines magpakita ng resibo. Anong resibo ng mga Marines? Di yung cellphone nila. Sigurado ako, kakampihan sila, papasahan sila ng ebidensya ni John Paul Estrada at saka ni Mark Tiksay. Kasi si Mark Tiksay at saka si John Paul Estrada ang nagdala ng 2 maleta na tig 56 million ang laman. Dinala daw nila doon sa kaibigan nila sa Makati at pinapalitan ng $2 milyong. Ngayon, kung ganoon mangyari, pag pinilit mo, mapipilitan sila magdepensa, bibisto ka Trillanes. So lahat ng tirada mo kay Sara, hindi papatiwalaan. Di ba? Tapos sabi mo, imposible maniwala kayo dyan kasi bawal mong dala sa aeroplano ng $2 million. Oy, huwag mo kaming lukuhin. Ha? Trillanes, huwag mo lukuhin ang mamamayang Pilipino. Bakit po? Kasi po, sa batas, kapag ICC na trabahador ka, empleyado ka ng ICC, ang passport mo po ay diplomatic passport. Kapag diplomatic passport, hindi yan passport na binigay ng bansa, kundi passport na binigay ng ICC. Pag passport mo po diplomatic, pwede kang magbitbit na kahit anong pera, hindi pwedeng buksan ang iyong maleta kapag nagdeklara ka na ikaw ay diplomatic officer at nagtatrabaho ka sa ICC at deklara mo lang hindi po pwede buksan ang aking malita kasi ang malita ko po ay laman niyang puro mga ebidensya na kinuha namin sa Pilipinas. Ganun lang ako simple yan. Kaya ikaw, Trillanes, ay mag-isip-isip ka na hanggang ay huwag mong ipagpatuloy ang panluloko sa mga Pilipino. Na si Madriaga din, huwag ka na magpatuloy kasi halata po. Ma'am Pyra Lucas, to tell you the truth, hindi po siya nagsasabi ng totoo. Alam ko po ang taong nagsasabi ng totoo. Ito hindi nagsasabi ng totoo. Una-una, bakit hindi na makilala kung sino mga pangalan ng tao? Diyan pa lang hindi niya malagay-lagay. Pangalawa, na-convict talaga siya. Pangatlo, bakit kung totoo siya sabi niya, bakit doong may nag-usap-usap tungkol sa confidential fund, bakit noon pa hindi siya lumabas? Di ba noon pa siya sinampahan ng kaso ni Harry Roque? Sabi niyo, dahilan kasi lumabas siya, nagalit siya kasi kinasuhan siya ni Harry Roque. Kung paniwalaan ko si Harry Roque, hindi po totoo na kasinungalingan ni Madriaga na gawa-gawa lang ang kasong kidnapping laban sa kanya. Kasi po, ayon kay Harry Roque, ang kliyente kasi ni Harry Roque, yung 2 Chinese na kidnap. Tinuro positively ng 2 Chinese na kasama si Madriaga sa pang-hold up. Kasi ang trabaho po, Ma'am Pyra, ni Madriaga ay isang security agency na nagpo-provide ng mga VIP escorts. Kagaya sa'yo, pwede siya mag-provide siya ng escorts. Kaya lang ang problema kay Madriaga,
yung escorts na binigay niya, iyon din ang mga bantay sa lakay. Kinidnap nila yung dalawang Chinese. At sa pagre-rescue ng PNP, sinabi pa niya ni ano ni si yung pumalit kay Azurin. Sinabi niya na ang CIDG at ng grupo ni Madriaga ay nagbarilan. May namatay pa sa kasama ni Madriaga at ni-raid sila sa Cainta. Kaya I do not believe in Madriaga. Sinto-sinto ang tatingin ko sa kanya. 100% na sinungaling. Pasensya ka naman, Pai. Hindi ako niwala sa kanya. Maghanap na kayo ng ibang ebidensya. At ano nangyari kung totoo yung pinaglalaban ninyo na lupa dyan, bakit hanggang ngayon wala kayong sinampa? Yun na lang, nung isang araw lang kayo pumunta sa NBI. Well, may istorya din na may isang abogado rin dyan na sumampa ng kaso laban kay Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, talo na sila. Nagsampa sa Department of Agrarian Reform. So ito ngayon yung mga grupo-grupo ng tao, si Trillanes, si Ridon, si Jesus Palsis, Inunos, si mga pinag-aral natin si Ridon at saka si Palsos Inunos sa UP, tayo ating buwis ang binagbabayad sa tuition nila. Tapos ganun lang ang produkto nila. Kakahiya. Hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo nakukonsensya? Ako mismo nagsasabi, tahasan sa inyo. Graduate lamang ako ng pamantasan sa likod ng Manila City Hall. PLM, pamantasan ng lungsod na Maynila. Scholar din ako doon, scholar ako doon. Isko kami, hindi isko, isko na mayor, hindi, scholar ang tawag scholar ng Manila. Kaya ako, bayad na rin ako sa aking mga tuition na binayad na Manila citizens, Manila registered voters. Kasi dami ko ng Manila residents ang inabogaduhan na libre. Kulang pa yon, sobra-sobra na yung aking pag-abogado sa kanila bilang bayad ko balik sa tuition na binayad sa akin. At saka one thing that I can be proud of is I took the bar examination only once. And I'm proud to tell the whole world na sa top 30 po ako. Kahit hindi ba ako nag-number 1, nasa top 30 po ako. Yan lang po ang pinaka magandang dyan. So, because of that, na-popular si Sara. Panggiba lang ito. At saka si Isabel Zamora at tarantada. Wala kang pandin. Gawa-gawa ka lang. Tapos may numbers. I-anunsyo nyo na sapat ang dami namin para ma-impeach si Sara. Naka 106 signatures kami. E di, inaamin mo na biased ka. Dapat po kasi kapag ikaw ay congresswoman na nandun pa lamang kayo sa level na nagdedetermina pa lamang kayo kung malamang guilty si Sara o hindi, bawal po kayo magsalita na kontra kayo kay Sara. Bawal kayo rin doon magsalita na pumapabor kayo sa umaakusa. Pero at this time, nagbabanggit na kayo. So that makes you vulnerable. It does not mean to say if the impeachment proceeding is political. Pero pag nag-decision ka politics, dapat may pundasyon ka na legal evidence. Eh dito wala kayong legal evidence eh. Very clear naman dito yung impeachment ninyo na nakabase lamang sa gusto lang ninyo sa impeach. Kasi unang-una sa section 5 pa lang, wala namang sufficiency in substance. Hindi nakabanggit ang detalye kung paano ninakaw ni Sara ang confidential fund. Hanggang doon lang kayo sa detalye na nagbigay siya ng resibo na mga peking pangalan, kagaya ng Merigos Piatos. Hindi po yan pagnanakaw. At saka kung babasihan ninyo yung nilabas na decision dito sa People of the Philippines versus Mayor Solibo na nasintensya ng Supreme Court, hindi po siya kapareha sa kaso ni Sara sa salin sa confidential fund ni Sara. Sa confidential fund ni Sara po, nakapagsumiti na siya ng resibo. Kaya nga lang, meron siyang tinatawag na notice of disallowance, hindi tatanggapin ng COA ang ibang mga resibo niya ng mga worth 70 million plus. Pero naipaliwanag niya na. At hindi ko lang alam kung talaga bang totoo na binasura pa rin ulit ang kanyang apila, di may apila pa rin siya. Pag binasurang apila niya dyan sa COA,
Actually, hanggang ngayon, wala pang desisyon ng COA sa apilan niya. Yun ang sabi naman ng mga dikit kay Sara. Sabi yan ni, kung di ko magkalay, magkamali siya, no, si Topacio ata na sabi nun. So ngayon, kung dyan pa lang, hindi pa siya aakyat sa answer pala ni Sara, nakabanggit ata yan. So hindi pa siya, pwede pa siyang mapunta sa Supreme Court. So hindi pa matatapos. Ang ibig sabihin, kapag ang confidential ang pag-usapan, ang kay Sara, nagsumiti siya ng resibo. Dito naman sa kabila, yung nasentensya na si Mayor Suliba ng Agusan, sa bayan ng Doña Remedios Trinidad na bayan sa Agusan del Sur. Ang kanyang confidential fund ay wala siyang sinumiting resibo kaya na-convicted. Huwag nyo iparehas doon. Mga daming fake news talaga. O ngayon, ipakita natin ngayon si Trillanes na sinungaling para magiging dahilan na hindi, kasi testigos Trillanes, para ipakita kung dahilan na bawal talaga impeach si Sara Duterte. Ito, pakita natin yung tarantado na Trillanes. Yan na, wala na ako nakita yung pinakasinungaling na sundalo. Si Trillanes at saka si Ping Lacson. Sama yun. Sabadia. Ayun. Yan pinakasinungaling na sundalo. PMER. Ang PMA, ang motto ng PMA, CIL. Courage, Integrity, Loyalty. So paano magkaroon ng integrity itong sinungaling na ito? Yan, pakinggan natin si sinungaling. We need to prevent a Duterte resurgence. Gusto niya prevent na hindi dapat maging presidente si Sara. Kasi ang katwiran niya daw ay destroy the democracy. Sige. Sara Duterte presidency, to be very specific. Because they will destroy democracy. Okay, ha? They will destroy democracy. Kukontrahin natin. The father did that already. Okay? Kontrahin natin. Where are you now speaking, Mr. Trillanes? Patay ka na ngayon kung wala tayong demokrasya. Ibig sabihin, kung pinatay na ni Duterte ang demokrasya, wala na tayo ngayon dito. Hindi ka na nakapagsalita, Sara, dyan. Anong demokrasya ang kilala mo? Anong demokrasya ang alam mo, Trillanes? Napakabubo mo talaga. Ang galit lang sa dibdib mo dahil hindi ka pinatulan ni Digong. Kasi ang alam naman ng bayan, bago nagsimula ang 2016 na election, pumunta ka sa Davao City. Niligawan mo si Digong at inalok mo sarili mo na tatakbo kang Vice President ni Digong Duterte. Tinanggihan ka kasi nakakommit na si Digong kay Alan Peter Cayetano. Tinanggihan nga ni Duterte si Marcos pero si Marcos ang nanalo. Ay, si Leni ang nanalo. Si Leni binoto ko pagka vice presidente. Bitter ka lang eh. Ano ka talaga, walang kwentang tao. O pakinggan natin si walang kwenta. And we should not risk it. We should not even entertain the thought. Sino man maniwala sa'yo, we should not even entertain the thought. That is only your opinion, my golly. Tsaka alalahanin niyo po, hanggang ngayon, hindi na po nananalo o magdalo sa party list election. Talo sila ng laging talo. Kapareha lang sila. Hindi ko lang alam sino mas mataas ng boto, yung Bunyog o yung Magdalo. Inso, sino ba mas mataas boto? Bunyog o Magdalo? Sara being president again. Mr. Trillanes, kapag nanalo sa posisyon ang mga Duterte kasi inihalal sila ng nakararami, hindi ba demokrasya ang tawag doon? Kung marami man ang nagtitiwala sa mga Duterte, yun ay dahil sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, they felt safe, heard, protected. And this is the exact reason kaya natalo kang mayor sa Caloocan kasi hindi sila nagtitiwala sa'yo. Trillanes, wala ka talaga kwenta.
And what makes you think na yung paniniwala mo na kung ano ang makabubuti sa buong bansa ay pakikinggan ng taong bayan kung sa sarili mong syudad hindi ka pinakikinggan? Oh, bakit ka ba natalo sa Caloocan? Trillanes, kumagaling ka. Bakit ka natalo sa Caloocan? Ang laki ng pera ginamit mo, galing sa mga maleta. Ginamit mong panggasto sa eleksyon. Nakita ko pa, nagpapabisita ka pa na masal, nagtao-tao, bahay-bahay ka pa ng kampanya. Pumunta ka sa mga bahay doon sa sementeryo. May ano mismo, ang mga pansyon mismo, nandun, ang nakatira mga tao, hindi ka ba naririndi? Na kinakampanyahan mo, yung nakatira sa mga nitso? Oh, what kind of solution can you offer to the people? Trillanes. Ang problema sa iyo, sirang-sira ka na po, Trillanes. Natatalo, hindi na nga nananalo ang Magdaloy na party list. Kasi, niloko mo lang ang tao. O, ito, pagpatuloy pakinggan. Are you really trying to protect the country, Mr. Trillanes? Are you really trying to protect democracy? Or are you just trying to save your ass from being kicked again kapag nakabalik sa posisyon ang mga Duterte kasi panigurado mananagot ka sa mga nagawa mong labag sa demokrasya at labag sa gugustuhan ng mga nakararaming Pilipino? Utang Tama mo. yan. Tama yan, boy. You did the good thing. Ito naman. Pakita natin ang isa pa. Itong sundalo, isa sa mga 18 Marines, nagsasalita kung gaano katraidor ang kanyang boss na si Trillanes. Ito. Opisyal na to si Trillanes, sumama ito sa Oakwood Mutiny. Natanggalan siya 3, nakulong sa 2 taon, natanggalan ng rangko, ng 3 rangko. Na rangko pinaghirapan niya sa Mindanao. Nawala. Wag na po to eh. Ha? Ganon katarantado tong Trillanes nito. Oh. So, paniwalaan mo siya na impeach si Sara? Titistigo siya laban kay Sara? Dahil na may bank account siya nakuha? Paano mo inimbento yun? Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 2 rangko, 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, wag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Ako po sa Magdalo. Okay, klaro ha? So, klaro na niluloko lang ni Trillanes sa mga Magdalo. Nilukuhan niya kapwa niya mga Magdalo. Tayo pa kaya? Oh. So ngayon, talagang walang dahilan para impeach si Sara. Ito naman si Terry Redon, pakita natin. Ito nagsasabi na dapat i-impeach si Sara. Ano ba meron siya? Alam mo, bago ko i-present si Redon, nais kong isariwa sa isip ninyo na si Terry Redon ay inupo ni Digong Duterte dati sa Philippine Presidential Commission for the Urban Poor. Kalain mong opisina mo, urban poor, kati kasama mo. Tapos 8 beses kayo, wala pang 1 taon, 8 beses kayo nag-abroad. Kaya tinanggal si Indigo, nagalit siya kay Duterte. Kaya ito ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon na gumanti kay Sara Duterte. So ito, si Terry Redon. Kala mo magaling ha? Yan si ang malaking pisngi.
Ang mukha niya ay para siyang si Mr. Bean ng Pilipinas. O tawag ni Jenny Bumagat ay siya po si Koki. Ha? Koki. Ay, buang talaga. Mga walang kwenta. Ito, saan sabi niya, anti-impeach petition to further fuel distrust in Sara Duterte. Nagpapakita lamang po ito na ebidensya, Mr. Ridon, na galit ka kay Duterte, kay Sara. Ibig sabihin, kung galit ka, wala po kayong kapangyarihan na magproseso ng impeachment laban kay Sara. Bakit? Kung kayo po magproseso ng impeachment laban kay Sara, dapat po kayo patas. Pag natapos nyo na nakikita ang ebidensya at nakapag-desisyon na kayo na dapat kasuhan si Sara, saka pa lang kayo pwede magsabi na kailangan i-impeach talaga si Sara, matatalo sa Senado. Pero sa ngayon, para kayong judge. Magja-judge kayo kung may ebidensya ba o wala. Pero ang ginawa mo, ikaw pa ang nagpakuha ng pasampina-sampina. Dapat hindi nyo tinutulungan ang umaakusa. Para lang yan sa may prosecutor's office na may isang umaakusa sa laban sa isang tao na ang kaso halimbawa ay rape. So ngayon, dapat bang kakampihan ka agad ng piskal ang nagkunwa na gano'n, nagkiklaim na ni rape? Sige nga. Paano naman ang inosente? So, ang papel ng piskal hindi is para pumili siya ng panig kung sa umaakusa siya o sa inaakusa. At kung madesisyonan na ng piskal, pag makita ng ebidensya, mayroon ngang rape nangyari. Saka pa lamang otorisado ang piskal na magiging bias laban sa akusado. Pero, sa desisyon ng SCOTUS, ano yung SCOTUS? Supreme Court of the United States. Sa isang kaso na may titulo na Brady versus Maryland, iniutos ng Supreme Court na ang mga prosecutor ay may obligasyon din na mag-sumiti ng ebidensya na pabor sa akusado kung may makita man sila. Sapagkat ang obligasyon ng mga prosecutor kagaya ng House Justice Committee ay justice. Ano ba ang justice? Makikita nyo yung justice, ang objective niya justice, makikita nyo yung justice, the only thing to do that is to be fair. Paano kayo magiging fair kung kayo mismo ang nagpapakuha ng mga ebidensya lamang kay Sara? Ganon din si Isabel. Ito naman, ipalabas ko na itong Isabel Zamora. Akala piling gwapa, piling maganda. Hoy, pangit-pangit mo. Kataon na may pera ka, akala mo maganda ka. Ayan. Ayan, tingnan mo. Kung hindi lang ito naging babae, kung naging lalaki lang ito, pangit tingnan eh. We need 1/3 or around 106 congressmen to sign. If I'm not mistaken, and I believe we have the numbers. Ito po ang pruweba na si Isabel Zamora ay hindi siya patas sa ngayon. Bias siya laban kay Sara. Yan po ang ebidensya na bias. Hindi pa nga, wala pa nga kayong ebidensya tapos bias ka na ngayon. Hindi nyo pa nakita yung pinasapinan ni Terry doon. Bias ka na ngayon laban kay Sara. Buang ka talaga. Pwede itong kasuhan ng disbarment. Total, abogada ito eh. Dahil hindi ka otorisado na maging bias. So anyway, after saying that, nais ko muna ipresenta sa inyo ang mga kalye survey. Sa kalye survey po, dito mo nakikita na ang gusto, gusto na tao i-impeach ay si Bongbong Marcos, hindi si Sara. Kaya ipakita ko sa inyo ngayon ang survey sa Metro Manila. Kalye survey po ito. At least nakita nyo kalye survey, nagtatanong talaga kagad, nakikita nyo na walang daya na survey. Hindi kagaya sa publiko si isya na survey. So ito po, pakinggan natin. Dalang. Sara, ma'am. Sa palagay niyo, sir, sino dapat ma-impeach sa kanilang dalawa or matanggal? Sara, ma'am. O yan, ang unang tinanong, gusto niya Hindi pa niya sinasagot yung niya, ma'am eh.
yung confidential funds sa DepEd saka Office of the Vice President. Dapat ma-impeach. Siyempre ito, Bongbong. Bakit? So yan, 1-all. sa kanya nakatutok lahat ng mga korap eh. 1-all, Dito wala 1-all. namang ganong korap eh. Kung meron man to, napakaliit naman eh. Dapat ang nahabol eh. Kasi nandito yung pinaka-main eh. So, Tama na. naniniwala kayo kayo. May kinalaman sa paleta. Eh, yung mga pinsan eh. Tapos mga kaalyado. Eh, sino paniniwalaan mo? Hindi mo nung pwede. Siyempre, siyang pinaka-higher eh. Huling pirma, kumbaga eh. Sino pang mas mataas sa kanya? Wala na. Eh, parang doon na rin tayo nakasandal. Siyempre si Marcos. Kitang-kita naman eh. Oh, Dahil yan, tumaas yung 2-1. mga bilihin natin ngayon. Sara. Oh, 2-all. Wala siyang ginagawa eh. Magmula naman nung naging Department of Education siya, wala siyang gawa. Diba? At least Oo. ito, hindi ako makabongbong ha. Pero at least sa health ngayon ng Pilipinas, maganda yung kanya nagagawa. Baka bumbong ka? Alam mo doon, mali-mali ang ginanakaw. Sabi mo, hindi maganda ginawa ni Bongbong. Kupal ka talaga. Impeach na yan. Kasi ngayon may impeachment, di ba, sir? So, sino yung sa tingin nyo yung dapat matanggal? Isulid ako eh. Sara, kahit na taga-norte ako. Siyempre ito. BBM. Mahirap magsalita na Diba, akala nyo yung taga-norte, hindi ang alam ko, hindi alam niyo makasara rin dyan si sagot niya sa Pyro tanong Lopez niyo. lang. Nakikita naman natin. Wala lang akong malita. Pero marami malita dyan. Titinda, di ba? Oh, yun lang. Ang ibig kong sabihin. Di ba? Tapos, 1 million lang yung inaano sa kanya. Eh bakit hindi hanapin yung billions na malita? Oh. Siya. BBM. Oo. Oh, Bibim, 2 Eh, for sa 2. nangyayari sa atin, tingnan mo, lahat tumataas. Hindi lang bigas ang tumaas, pati gas na. Hindi niya mapigilan ang pagtaas. Dapat may kapangyarihan nga siya na ibaba yung presyo eh. O, hindi man Wala ginagawa. eh. Ano ko, si Sara Duterte. Dahil ang dami Portre. na po ninakaw. Oh, Ang una ko, anong ebidensya mo ninakaw ni Sarah? Kabuang na babae ito. Makabibiim ka lang eh. yung mga kawanan po na plato, wala naman po ganung kawanan. Wah, Si Bangag. Ha? 5-3. Nga, kasi bangag siya eh. Saka hindi siya karapat dapat na maging presidente. Eh, wala siyang pakialam sa mga komunidad. Oo, ayaw ko yan. Ayaw ko yan, ayaw ko yung patakaran niya. Mula sa po pinanganak ako yan, Marcos, ayaw ko. Bakit po sila? Ayaw ko yan, basta ayaw ko. Alam namin ninyo. Oh, ayaw Huwag na mo wala. maraming Ano tanong, ayaw ko masasabi yan. mo? Basta ayaw ko yan. Talo ka daw, Balik si talo ka. Duterte, balik si Duterte. Oh, Oh, 6-4, 6-4. May dati na siyang kaso eh. Meron lang parang, di ba last year, meron lang doon kaya Oh, ano? sana ngayon lumusot. Makabibiim ka lang eh. Pero hindi naman ako maka-BBM. Kunwari ka pa. So, pabor kayo sa impeachment natin? Oo, pabor na pabor. Matanggal? Oo. Ayun no, nakasalamin. Bongbong, sir, si BBM. Ito, nakasalamin. Bakit po? Pataas ng pataas yung ano sa kanya eh. Yung mga gas. Hindi naman tayo ano eh. Tawag dito. Nakalimutan ko na tuloy. Nakalimutan ko na yung dapat sabihin dyan. Basta ito dapat. Sir, Kasi ito dapat papalit maging presidente. Sa tingin ko, dapat talaga wala. Kasi parehas naman silang binoto ng taong bayan eh. So matatapos din naman yung termino. Hayaan na lang siguro. Parang pagbigyan ng pagkakataon. Ilang taon lang naman yan. Tapos matatapos din, mapapalitan din naman. hindi po kayo pabor sa impeachment? Hindi po. Kasi parehas naman silang binoto ng taong bayan eh. Sila yung nakaupo. Bigyan na lang sila ng chance. Kasi nagsisiraan lang naman eh. Kung ganun eh. Hayaan na lang na parang kanya-kanyang trabaho na lang sila. Sa tingin niyo po, sir, sino po yung dapat ma-impeach sa kanilang dalawa or matanggal? Siguro to siya. Ay, kailangan talaga. May follow-up question. Parang Miss Universe.
Kasi parang wala namang yung pinagbago ang Pilipinas, mas lalong ano, 'di ba, tumaas yung presyo ng mga bilihin at saka yung ano, ang dami pa rin naghihirap. Oh, 8-4. Sa maraming walang trabaho. Saka yun. Saka ano din, kami mga vendor, sana bigyan din ng puwang dito sa ano. Kasi nagtatrabaho kami ng marangal. Puro mga ano, yung mga pulis lagi kaming pinapaalis dito. Which is, marangal naman yung ginagawa namin. So kailangan lang ng ano, sa mga vendor, kumbaga para marangal naman yung ginagawa namin para sa pamilya namin. So nagtatrabaho kami ng patas, which is mga pulis, pinapaalis kami dito lagi. So yun lang, para sa pamilya namin, para mabuhay. Hindi para makipagkompetensya. Kasi ano ito, mabibihin. Kasi hindi may 9-4. takbo sa Pilipinas eh. Parang nagkakagulo-gulo na ngayon. Kaya yun ang reaction ko para sa kanya. Ay, ito. Kasi kung yan eh. Biglang nabito sa DepEd. Bigla siya nag-resign. Nang walang dahilan. Yan, maka-BBM ka lagi. Siya, ma'am. Kasi yung sa flood control, mas malaki ang nakuha niya. Kita mo, mga pumipiling BBM, talagang tama ang rason. Di ba? Sa news, nababasa ko. Totoo yung rason. Opo. Bongbong Marcos. Wala, tumaas na yung mga bilhin. Pati gasolina, wala na. Di ito ang gusto ko, si Marcos. Mas matindi pa kay ano yan. Ewan ko, kung totoo lang sinabi nila na ano daw, sapsapan, adik, ganyan. Yan lang, wala na. Si Sara. Dahil meron siyang kaso ng graft and corruption ngayon. Nakaharap na kaso. Yun lang. Ay, si Bongbong. Kita nyo naman halata na sa flood control eh. Kayo, ano sa tingin niya? Hindi, non-partisan. Wala kami Neutral. Siyempre dapat, di ba, taas ang mga rudo o ano pa. Dapat sa presidente, kailangan, kaya niya kontrolin. Di ba? Hindi naman ako kontrol eh. Kakawa ang taong bayan. Ang mga mamamayan ang nagdadala nun. Di ba? Silang dalawa. Lahat sila, puro may ano. May ugong-ugong. Kasi siya ay hindi na siya nag-iisip sa ng mga mahirap. Puro na lang siya pataas ng presyo. Oh, kita mo, mga rason na naman kay BBM, talagang tama. Para sa akin, siguro si Sara kasi nahaharap na siya ngayon. Saka parang medyo maraming nag-endorso ng pag-impeach sa kanya. Kasi wala naman kasi siyang maayos na trabaho. Saka pakita ng tamang mga mga Ang salid. rason nitong isang ito, wala. Ay, ito. Sara po. Bakit mo? Naman nakasampa na yun eh. Pag hindi ka magnanakaw, hindi ka takot ma-impeach. Ganun lang yun. Ma-impeach? Ito na lang. BBM na lang. Wala. Hindi naman sa akin na ma-impeach. Wala talaga eh. Mahina eh. Oh, Basta mahina. para sa akin lang. Talaga Wala mahina. lang. Mas gusto ko yung dati. Mas gusto ko yung time ni Duterte. Mas tahimik eh. Yung ito po, BBM. Lahat po nagtaasan eh. Bago po siya pumasok, sabi niya, bababang mga bilihan. Lalo pong tumaas. Mga bilihin. Yun lang po. Ito. Marami siyang walang... Okay lang yun. Okay lang magsalita. Pero bang mas pabor sa sa mas saka maraming mga anomalya. Alata na maka-BBM ka lang. Si BBM po. Kasi yung patakaran niya, pangit sa bansa. Si BBM. Ano po? Mahina po. Tingin niyo dapat ma-impeach. Si Bongbong Marcos.
Kasi hindi tama yung ginagawa niya. Si Bongbong. Wala naman siya nagagawa sa bayan natin eh. Puro lang pahirap. Oh, so, alam nyo na ngayon ang dahilan kung bakit. Magandang gabi. So, alam nyo na ang dahilan kung bakit. Ibig sabihin mo, talagang tama po yan. Presyo, pinag-usapan. Mahina. Presyo sa krisis ang dahilan talaga. So, paano natin yan masasabi na si Bibin? Oh, Dato Iske, gamblang. Ang tunay galubat ka dyan. Sir Tunay, tanong ko lang tungkol sa Amerika at Iran. Meron ako napanood sa TikTok kanina, parang maghina ang ICC dahil gera at panalo ang Iran. Mabilis makalabas si Duterte, makabalik sa Pinas dahil kasabwat pala ang ibang employee sa Amerika. Pwede po sa laysay mo, alamin po natin yan. Hindi pa natin nakabisado yan. Pero sa kanal, nakatutok na sa Pilipinas. Jeneline Isaac, iwan ko siya, marunong kung ano na lang pinagsabi mo. Sino ba sinasabi mo dyan? Fernando Jr., good day, Dr. Toto, ang dami talagang tanga at bulag na katotohanan. Ang presidente ang dapat ma-impeach. Okay, at least 2010. Klarong-klaro. Di ba? Kung ipakita naman natin ngayon, 41 minutes. Ipakita natin ang mga survey na nangyari po. Ngayon sa survey nito, tangnin natin, umpisan at idulo lang natin para mabilis. Ito pa yung mga kalye survey po sa kung sino gustong maging presidente. Ang pinipili. So si Sara pa rin ang nananalo. Second si Leni Robredo. So ito, pakinggan natin ito sa Pasay. Yan. Sino ang inyong napupusuhan dyan sa si Leni? Mayor Leni. Kayo, ma'am? Mayor Leni din. Kayo, sir? Sara. So 2-1 ha. Thank you po. Sara, nabaliktad. Sara na. Ano ba? Sino para kami? Dito sa dulo natin dalhin. Presidente, sino ang napupusuhan dito? Sara Duterte. Sara Duterte. Kayo, ma'am? Sara Duterte. Sir, ano po nagustuhan mo kay VP Sara? Mabait po siya at saka masipag po siya maging presidente. Bagay po siya magiging presidente. Ito. Dito kayo, sir. Sir, good morning. Sir, bilang sir sa pagka-presidente. Sino? BBM. Hindi na sir tatakbo siya sa tapos na yan. Mayor Leni. Okay, Thank you, sir. Ayan ha. Dito tayo. Bantay, tara. Salamat. Thank you, Nay. Wala bang ano yan, giveaway? Wala pa. Survey lang kami, mga independent lang po kami na nag-ano lang. Kumukuha lang kami ng pulso ng tao. Thank you po. Mayor Leni. Ikaw, Nay. Okay, salamat. Thank you. Sir, bilang sa pagka-presidente. Sino ang napupusuan niya? Sino iboto mo dyan, ma'am, sa kanila? Sara Duterte. Sa 2028, Sara Duterte. Okay. Thank you po. Kayo, sir. Okay. So, anyway, dito tayo ngayon sa ikalawang video. Sa ikalawang video tayo. Ito. So, pinagpilian, marami ha. Sara Duterte pa rin. Oo. Kasi nasubukan na natin yung Marcos ngayon eh. Lalo naghirap ang Pilipinas eh. Taga Bicol yung asawa ko eh. Taga Prangel pa eh. Makatribo ka pala eh. Ano ma'am? Remulla. Yeah, may Remulla dyan. John Vic. Okay naman kasi performance naman sa DILG. Diba? Kaya siyang ano ko, kumbato ko sa 2028 presidential election. Diyan lang sa apat na yan. Si ano lang, si Hontiveros.
Kaya alam niyo yung mga problema ng bansa natin. Saka kaya niyang matransform yung bansa natin. Na parang Singapore. Ganun na lang. Singapore? Siyempre, malakas dito. Kasi ito rin na nagdala sa kanya eh. Oo. Yan din nagdala eh. Wala namang iba. Bakit po sir? Ano po yung magandang plataforma po Hindi, kasi siyempre may pruweba na siya eh. Nakita na natin yung Davao eh. At saka yung mga ano sa Davao, siyempre, napatahimik nila eh. Baka sakaling sa buong Pilipinas, madala nila yung sitwasyon na gano'n. Di ba? Oo. At Tatay Digong, pinatahimik eh. Eh siyempre, anak yan. Susunod lang yan. Ayun, malamang. Kaya na rin talaga. Sineni po. Kasi po, sa kanya ko na yung ako po ng ng taon na lang po ng Pilipinas. Si Sara na lang, mas maganda pa. Para tumino yung mga adik. Tama! Bakit Lenny Legal counsel siya, alam niya yung siguro political advisor pa yan. Ay, hindi pala sigurado sa ginagawa operasyon eh. Ngayon, Sara na ako ngayon. Oh, para gumanda yung Pilipinas. Oh, yun. Yun lang. Sara Duterte. Para mabago yung Pilipinas. Saka wala na mga corrupt siguro. Ito, medyo pa to, okay, pero ito gusto ko to, mag-quit. Walang akin. Ayun ang gusto ko eh. Wala na iba ako napupustuhan dyan kasi ito, may ginawa rin yung maganda eh. Ito si Robredo, alam ko bahay niya sa Naga. Sa Basilican ko alam ko bahay niya. Gusto ko pumunta doon eh, kung anong papaliwanag niya eh. Sa mga tao eh. Doon sa Naga, ako sa Basilica, alam ko bahay niya. Nakakagat kami doon. Kayo, alam ko mga media kayo, pero ibig sabihin, ito, ayaw ko na to. Ito, gusto ko pa to. Siyempre, pinklawan ako. Bakit po? Ever since, ganun talaga ako. Maski na nung vice president siya. Tsaka yan eh, kumbaga, parang hindi ko lang maintindihan ng mga tao kung bakit yung mga yan, kababayan ko yan eh. Ito. Oo. Pero hindi ko yan love. Ito lang. Tama na muna kasi baka mamaya maano pa ako. Alam mo naman ng mga makikita mo nga sa post. Ako, lang ako ng pero hindi ako nag-komento kasi ang gulo na nga ng bansa natin kasi away-away pa tayo. Diba? Oo. Pero pili talaga ako. Wala naman pakialaman sa amin eh. Kaya nga po. Kakadang tatay niya eh. Kahit maging yan eh, mayor, maganda pa rin eh. Lenny. Bakit Lenny? Mukhang mabuting tao yan eh. Naku, ayoko din sa tatanungin. Ito na lang. Idol na lang, pero magsasara na lang ako. Sara. Oo. Bakit sir? Para sa akin, siya lang yung pitch, siya yung abogado. Siya talaga yung may lang din. Para sa akin, siya yung pinakamagandang Oo, wala naman din Siyempre si Duterte, si Sara. Para ma-continue niya yung ginawa ng papa niya. Lenny, Bakit Lenny po? marami talaga siya siya sa presidente sa 2028. Lenny ako. Bakit Sara? Hindi, lahat naman kay sinong presidente, hindi ko alam kung makaahon ng Pilipinas. Kaya Sara ako kasi gusto ko makita kung paano siya gumanti sa kanila. Si Risa po, bakit? Gusto ko lang kasi siya mabait eh. Yan eh. Wala na, basta alam ko palaban. Mukhang maayos pag sila ang presidente Duterte. Lalo na sa droga. Ngayon, talamak na eh. Talamak kay Marcos. Sara Duterte. Bakit po kayo Sara, sir? Anong meron? Taga Mindanao kami. Yan ang gusto namin. Kaya na kasi ng tatay niya eh. Pilipinas.
Opo, gusto ko siya kasi ano po siya, malakas po siya. Opo. Ang daming dumadaan na presidente. Walang nangyayari. Mayroon naman si Duterte. Maraming nabawas ng mga adik. Kaya si Duterte ang gusto ko eh. Na ito. Si Sara, bibigyan tayo ng magandang ano yan. Kung susundin yung tatay niya, di ba? Gusto ko siyang makakaano ng problema ng tao. Ano natin? Pagkakas namin yan eh. Hindi naman sa ganun, may nagawa na eh. Sa track record, may kita nyo. Lalo na yung asawa niya. Wala, maganda kasi ano eh, mga mga drugs para walang drugs. Sara po. Bakit Sara? Gusto ko pong ibalik yung ibalik yung pangulo ni pangano ni Duterte po. Sa tatay niya. Maganda ho kayo kung wala ka. Wala. Sa 2028, sir, sino yung boboto mo? Sa 4 na tatakbo. Lenny po. Bakit na? Kasi may nakikita akong mga bansa. Sara Duterte. Bakit po? Kasi maganda siya magpatakbo ng pamumuno nila maganda. Sa trabaho. Ewan ko lang sa iba, kung sa akin siguro, medyo okay sa akin. Mga Rimulya, mukhang may... Ano po kasi yung tatay niya eh. Maganda, yun lang po. Okay naman sila lahat. Kaso lang, ito masisakot to kasi taga-Cavite yan. Kaya, okay. Ano siya, tutong katao siya. At magiging maayos yung ano natin. Para magiging Siyempre, si Sara po. Bakit po? Ito po, Sara. Hindi sila kurap. Ito, si Sara. Yun lang. Si Sara. Bakit Sara po? Yung mga Duterte, maganda yung pamamalakad. Yun lang. Oo. Okay, 25. Si Sara, 26 si Sara. Dahil sa father niya, maganda yung ginawa niya nakaraan na siya yung president. Tsaka tumahimik yung ng Philippines. Oo nga, in fairness. Sara. Kasi maganda yung ginawa ng parents niya. Ganun talaga, pedigree. Ang tawag dyan, pedigree. Okay, nakikita mo na, Ma'am Pyra? Ano yung magagawa? Supreme Court ruling, the people are now saying, SP, that you are biased. So anyway, kasunod, meron pa isa, survey din ito. So, big sabihin, ang puntos dito, paano mo sasabihin na betrayal of public trust si Sara kung mas majority ng tao ay gusto si Sara? So, ibig sabihin, hindi nawala ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. So, dapat hindi siya i-impeach. Di ba? Ganun lang ako eh. Ganun lang. Or Lenny Robredo? Lenny? Bakit Lenny? Una-una nakitaan ko na kasi yan sa Bicol. Oo. Kung paano siya gumawa. taga Bicol pa Bicol ako din eh. At saka maganda talaga yung pamamalakad Si Lenny. Sige po, thank you. Sino yung presidente nyo? Lenny or Sara? Sara. Sara. Bakit Sara, sir? Bakit Sara kayo? Para gusto namin magbago eh. Para makaganti naman sila. Ayan. Bago naman yung presidente. Oo, parang bago na naman. Wala naman kasing kasi dito eh. Hindi nag-improve. Lalo ang bansa natin. Lalo pang mahal yung bililihin.
Kailangan baguhin ng presidente. Presidente tayo nang walang kwenta, wala din. So, pabor kayo sir na ano, na ibalik yung kamay na bakal. Ay, oo. Payag ako. Balik muna natin si Balik natin. Ang kalukuhan ngayon. Dumami ba ulit ngayon sir yung ano, yung mga adik? Yung mga adik, umalik na lahat. Magnanakaw. Mga rapist. Umalik. Ano bang ano dyan sa kuha natin? Presidente ngayon, wala. Robredo. Bakit Robredo kayo sir? Kung kay Lenny naman kasi, party kasi siya ng ano eh, parang transparency na grupo. So if ever man, mas malaki yung benepisyo nun sa mamamayan if ever na si Lenny since na. 2028 election, sino yung... Bakit Sara? Basta, Sara ako eh. Basta Sara. Sige po, thank you. Salamat. Sa Duterte, mga, lalo na yung sa mga license, Tatawid po tayo. Date, sino po yung presidente niyo? Sara or Len? Wala. Kayo, Sara? Bakit po Sara? Basta yun. Thank you. Salamat. Mama, ako. kasi subok naman na yung Duterte. Diba nakita nyo naman yung mga pagbabago sa Duterte, yung mga, lalo na yung sa mga license, tsaka nung time ni Duterte, ni President Digong, talagang safe ka, di ba? Kahit maglakad ka sa gabi. O wala kang mababalitaan ng mga patayan, yung mga nirape. Kaya Duterte pa rin ako. Thank you po. Salamat po. Ngayong 2028, sino yung presidente nyo? Thank you. Sir, okay lang sir, survey. Oo. Ngayong Robin Padilla, meron ba dyan? wala pa sir eh. Si Robin ang presidente nyo. Kayo sir, sa 2028, sino yung presidente nyo? Lenny or Sara? Sara. Naman kasing kasi dito eh. Walang Kayo sir na na iba. buhan ngayon. Ano bang Dito. Sir, okay lang sir, mag-survey. Mainit po kasi ngayon eh. Sunny Brook, General Trias. Ngayong 2028, sino yung presidente nyo? Cavite to. Sara or Lenny? undecided? Kayo ma'am? Duterte kami. Duterte, bakit Duterte? Naramdaman namin yung pagkano niya. Yung Duterte nung muna naramdaman namin. Nagpakialam talaga sa bayan. Ngayon po ba? Sus, tanong pa ba yun? Sige po, thank you. Sir, kayo sir, okay lang. Survey. Undecided. Sige po, thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Survey. Mainit po kasi na usapan ngayon. Sinong iboboto nyo sa 2028 na presidente? Sara or Lenny? Sara po. Sara. Bakit Sara? Kasi yun ang piliin namin. Yun ang piliin. Sige po, thank you. Vincent po ma'am. Vincent Tabigi. Pwede nyo i-search. Ano naman siguro yan? Opo, sa YouTube. Alam mo, palo para sa'yo. Opo. Marami din namin. Ano po yan, walang daya yung survey natin, walang cut. Susoro pa naman kahit saan imuhi nila ilagay. Lagay nila ang Grace sa Sara. Siyempre nang Search natin. Paano po ba tinita? Makain ako Bangkok na Sampanok. Ito po ma'am. Yan may latest. Sir, okay. Tapusin na natin to. Ngayong 2028, sino yung ibobotong presidente? Sara or Lenny? Hindi ba ako botante? Kayo ma'am. Sara or Ngayong 2028 ma'am, mainit kasi na usapan eh. Sara or Lenny? Kayo sa Ako kasi nagtitinda ako ng lugaw eh. I call Lenny, kayo ma'am. Lenny din. Kayo ma'am.
Sara. Bakit Lenny kayo, ma'am? Kayo, ma'am. Bakit Sara? Sara. Sige po. Thank you. Lenny. Oh, lubak-lubak kasi sa Bicol. Ayan. Sige ma'am, thank you. Opo, nagsasurvey lang. Thank you. Sir, okay lang sir, mag-survey. Mainit kasi ngayon eh. Sino yung presidente mo sa 2028? Sara or Lenny? Sara. Bakit Sara? Basta Sara. Ayun. Thank you. Ito tayo sa kabila. Ikaw sir, bumuboto ka na? Robredo. Bakit? Mamaya, if ever na si Sir, survey lang sir. Ngayong 2028, kaninong presidente ka? Lenny or Sara? Sara, bakit Sara? Siyempre. Yun ang ano ko. Yun ang gusto nyo? Oo. Taga Mindanao din ako eh. Taga Mindanao. Ayan. Thank you sir. Nay, okay lang Nay. Mag-survey. Okay lang. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am mag-survey ma'am. Thank you. Ma'am, kayo ma'am. Sa Bicol, Oo. kung paano siya gumawa eh. Sa Bicol ako din eh. At saka maganda talaga yung pamamalakad niya. Si Lenny. Sa Bicol Presidente, lang eh. Sara or Lenny Robredo? Ay, wala pa. Wala pa. Decided. Kayo. Undecided. Thank you. Okay lang ma'am mag-survey. Mainit kasi na usapan ngayon eh. Kaninong presidente ka sa 2028? Sara Duterte or Lenny Robredo? Wala pa po sa ngayon. Undecided. Sige sir, thank you. Ma'am, kayo ma'am. Sara din. Presidente, Sara Duterte or Lenny Robredo? Sara. Bakit? Ma'am, kayo ma'am. Wala pa. Undecided. Gusto nyo? Sige po, thank you. Duterte pa rin. Sara. Sara, bakit Sara? Si Sara. Wala, si Sara lang. Basta Sara. Basta bet nyo si Lenny. Ayun. Thank you. Lenny, bakit Lenny? Sir? Walang korap yan eh. Walang corrupt, good go. Ang 2028 election, mainit na usapin kasi ngayon to eh. Sara Duterte or Lenny Robredo? Kayo, sir. Ano pa? Lenny kayo, Lenny? Lenny or Sara? Lenny. Bakit po Lenny, sir? Bakit Lenny? Siyempre, Kababayan. Ayan. Thank you, sir. So, guys, ito po yung resulta no, ng Kali survey natin dito. Ayan po, yung kay Sara is 22. Kay Lenny is 12. Kay 7 pala. Undecided, 6. Ayan. Very clear ha. So, yan po ang mga katibay natin na wala pong tinatawag na betrayal of public trust kung si Sara ang pakinggan natin, titingnan. So, dapat ibasura na po yan yung tinatawag na impeachment laban kay Sara sa punto de vista ng mga tao. Politiko, mga tao na mismo nagsasabi, walang tiwala na nasisira. Okay? Yung mga bumubuto kay Lenny, yung mga kababayan lang niya eh. Sa totoo lang eh. Oh. Kung hindi pala kababayan, hindi pa, magsasara pa sila. So, magandang gabi po sa inyo kababayan ko. Ganun lamang po. Pinakita lang naman natin ang damdamin ng tao sa Cavite yun at saka Metro Manila. So, with that, ano ang katwiran ngayon ng congressman na tanggalin si Sara? Kung ayaw ng tao. So, yan po ang aking masasabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakilike